Tignan natin yung mga ibang pwedeng mabili dyan. Ayun guys, tignan nyo yung Jollibee. If ever kung gusto yung magpunta, dito yon. Yun. Para mag-check tayo ng iba. Ayan, parang ito yung binili ko sa ate ko. So, mabango siya. Pero parang iba yung nasa loob. Ayan, tingnan nyo. Yung atin wala pa rin palang boarding gate na naka-assign. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, final episode na ng ating Hong Kong travel series. And dito, from here, yung mga ganap ko, isasama ko lang kayo. And sa pinakadulo nito, is syempre, yung papunta na ng airport natin, okay? At ngayon, andito tayo kasalukuyan sa IFC Mall dahil nag-check tayo dito sa mismong Apple Store kung mayroon ng iPhone 16 Pro Max. Dahil kung hindi nyo po alam, ako po ay mahilig talaga sa Apple products. And since nung hindi pa rin ako nag-vlog, hindi pa ako nagiging content creator at TikToker, kung saan tayo nagsimula, ay talagang hilig ko na yon. And ngayon, nagtanong ako dito, specifically ngayon po ay September 19. Alam niyo kung kailan magiging available daw dito? Yung mismo Apple 16 Pro Max. September 20 po. So bukas, pero bukas uuwi na tayo kaya hindi na tayo makakapunta dito. Sayang naman, ano, hindi na natin naabutan. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ang presyo. Ilalagay ko dito sa screen yung presyo ng iPhone 16 Pro Max dito sa Hong Kong. Okay? So yan yung presyo ng magkakaibang variant. Ito, ilalagay ko dyan. Tapos ito naman yung presyo ng iPhone 16 Pro. Ayan, ilalagay ko dyan sa screen. Pause nyo na lang para makita nyo. At ito naman yung presyo ng iPhone 16. Okay? So, yan po. Bali, tatlong magkakaibang model yung pinakita ko sa inyo dito sa vlog na to. So, starting tomorrow, September 20, for display na dito, yung mismong iPhone 16 Pro Max. Unfortunately, hindi natin abutan. Pero, just in case, kung nag-iisip kayo, dito po sa Hong Kong, tapos sa Singapore, yun the best bumili ng iPhone. Actually, pwede naman sa Japan. Kaya lang kasi may mga issues at may mga instances na kapag bibili kayo ng iPhone if ever sa Japan is yung shutter sound is hindi nawawala. Pero may time naman na nawawala basta gamit nyo is local Philippine number na. Okay? So yun, pinakita ko lang sa inyo. Hindi pwedeng mag-vlog dun sa loob. Kaya ngayon, tara bumaba na tayo. And yun lang talaga yung dinayo ko dito sa Central para dyan lang sa Apple store na yan. Then pumunta na tayo sa Tsim Sha Tsui. Okay? Let's go! Okay, so nakalabas na tayo ngayon dito sa East Tsim Sha Tsui Station, L3 exit. Okay? So ngayon, ikutin na lang natin tong area dahil gusto lang natin mag-ikot-ikot bago tayo umuwi. Ito yung isa sa mga pinakagusto kong areas. Actually, doon sa side doon, is yung mismong museum, tapos andun mismo yung Avenue of Stars pagka dinire-diretso nyo yun. Doon hindi naman na tayo doon pupunta. Dito naman tayo sa side dito, sa kabilang side. Like yan po. Dito tayo sa side na to. Tignan natin yung mga ibang pwedeng mabili dyan. Ganun. Doon wala naman tayong bibilin. Window shopping lang. Kumbaga samahan nyo lang ako ngayon. Grabe, napakainit. My God. Ayun, natignan nyo. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung Chungking Mansions. Kaya lang, hindi tayo nakapag-check-in dyan. Pero alam nyo ba, kaya ako nag-book ng flight papunta dito sa Hong Kong na kahit pang ilang beses na. Gusto ko sanang targetin tong Chungking Mansions. Kasi meron tayong mga audience na gusto ditong mag-check-in, ganyan. Kasi ito, mura to guys. So, parang ano siya, parang mga apartment yan na ginawang rental. And medyo maingay dito sa paligid dito. Pero dito kasi mura, dyan sa area na yan. Tapos, nung nagre-research ako ng murang place, nakita ko, mura doon sa MK Stay, sa May Mongkok. So, sabi ko, okay, magre-reco na lang ako ng parang mas comfy kumpara dito. Kasi ito, comfy naman siya, kaya lang medyo sketchy daw kasi mga dadaanan dito. Like, para makapanik dun sa itaas, meron daw minsan na parang may mga usok-usok na parang sigarilyo yung amoy, ganun. So, gusto ko lang kayong bigyan ng high quality at the same time, medyo mura, diba? So, if ever lang naman, kung dito nyo gusto, meron ditong Sasa, ayan, meron ditong Watsons, tapos meron ditong mga ibang mga establishment sa baba na pwedeng-pwede nyong i-check din pagka nandito kayo. As far as I know, dito, madami din dito mga kainan na, yung Jollibee dito. Ayan, andito yung Jollibee sa side dito napuntahan ko na yan. Tapos ito, I-Square. Hindi pa natin napupuntahan yan yung I-Square na yan. Though, sige, tingnan nga natin para meron tayong magawa ngayon dito sa area na to bago tayo umuwi. Ayun guys, tingnan nyo yung Jollibee. If ever kung gusto yung magpunta, dito yon. Katapat lang ng Chungking Mansions yung Jollibee. Though, hindi tayo dyan pupunta. Explore natin tong I-Square. Hindi ko pa kasi napupuntahan to Ay, ito lang yung bukas. Mark and Spencer lang. Though, naka-sale naman siya. Pero hindi ganun kalala yung mga bukas na establishments. Diba? Yan lang. Tapos ito, twist. Sarado na pala. Kaya pala mga nagsasarahan na yung mga tao. I think magsasarado na din. Kaya wala na talaga mga bukas doon. Siguro magsasara na rin yung Mark and Spencer.
Pero ikot pa rin muna tayo dito. Okay, ngayon pumunta muna tayo sa Chongqing Express Mall para puntahan natin yung mismong Sasa. Alam niyo naman, mahilig tayo tumingin sa Sasa ng mga kung anik-anik, ganung level. And sa second floor. Ayan, second floor. Tapos ito, Cafe de Coral. Masarap dyan. Tapos may Watsons. Pero sa Sasa tayo. Grabe, sa lahat ng punta ko dito sa Hong Kong, pinaka nag-enjoy ako na buwan, January. Napakalamig dito pagka January. Ayan, tignan nyo. Ito ang mga dapat yung expect dito. Mga skincare. Ano ito? Uy. Wow, meron ako nito before. Lucas Papaw, 32 HKD. Para if ever kung yung labi-labi nyo ay nagkakrak-krak, pwede yan. Actually, kung ano yung mga napakita ko sa Longfong Mall, yun lang din yung meron sila dito. Tapos ito, usong-uso to before, di ba? The Ordinary, pero ngayon kasi ang dami ng mga binibentang ganito. Ang pinakasikat dito yung Niacinamide. Niacinamide, ito. 58 HKD yung price niya. If ever kung gusto nyo. Effective yan, guys. Though sa akin, effective yan before. Nung high school ako, pero biglang hindi na naging effective. Ewan ko kung bakit. Nagbago siguro ang aking anuhan ng mukha. Ganun. Ayan, mga vitamins. O, vitamin C. Kung gusto nyo, 49 HKD yung ganyan. Vitamin B, 105 HKD. Ito, hindi ko alam kung ano yan. Yung mga ibang kulay na yan, hindi ko mabasa. Maganda pala dito sa Sasa, dito sa Chongqing Mansion, mamili. Walang katao-tao. Ay, ito, bumili ko nito sa ano eh. As far as I remember, bumili ko nito sa ano, sa Donki sa Japan, pero hindi ko pa siya nagagamit. So, dito, 16.9 HKD siya. Feeling ko wala naman tayong mabibili dito. Talagang ini-scan lang talaga natin. Diba? Gusto ko lang din talaga kasing maglibot-libot bago tayo umuwi, bukas, ganun. Ano to? Diba, ayan, mint siya. Ayan, mouth spray. Sige, para meron tayong bumili tayo. Mint or quick clear mint. Sige, ito. Para mabango-bango hininga natin pag may events. Oh, para namang mabaho mabango. Ayan, bili tayo nito. Makakapag-shopping pa nga tayo dito. Okay lang, okay lang. Yung pinapakita ko sa inyo na merong hair mask na ganda, diba? Fino. Try nga natin. Sige, bumili tayo. 49 HKD lang. Bumili tayo ng shampoo at conditioner. 49 HKD siya. Tapos ito, maganda din to sa buhok. Honey Deep Moist Shampoo Treatment. Ito, hair oil. Kaya lang ang mahal, 105 HKD. So, doble. Parang ano siya, parang 600 plus pesos. Ayoko, mahal. Alam nyo kaya bumili ako nung shampoo at conditioner kasi yung buhok ko, parang ano siya guys, parang ang dry ganun. Hindi ko nga alam eh. Kung may suggestion kayo na hair care products, pwede bang mag-suggest kayo sa akin? Tapos yung pampatubo ng buhok. Gets nyo yun? If ever nga po, kung napapanood nyo to at kung hanggang dito ay nanonood kayo, mag-comment kayo ng suggestion nyo na hair care products para maging strong yung buhok. Shampoo man, conditioner, hair mask, ganun. Yung effective po na na-try nyo na or na-try na kapamilya, kapuso, kapatid nyo. Iniisip ko din bumili nitong Cetaphil Hydrating Lotion pang araw-araw. What do you think? Tingin nyo worth it? Bili kaya ako? Kasi iniisip ko, yung mga lotion ko kasi binibili sa TikTok, sa Shopee, sa ganyan, sa Thailand, parang pampaputi. Gusto ko ngayon yung hydrate na hydrate para healthy yung skin. Sige, bumili tayo ng isa. And dito naman sa mga skincare, ito yung parang gusto kong itry. La Mer. Kaya lang mahal yan eh. Tignan nyo, ito pa lang Oil pa lang yan, 1,598 HKD. Pero ayoko na munang palitan yung akin. Kasi guys, medyo nahihiyang ako, alam nyo yun. Kumpara dun sa before, ano na lang yan eh. Marks na lang talaga. Yun na lang ang aalaga, yun na lang ang kailangan kong mawala sa aking mukha. Marks. Pero okay na yan, no? Marks na lang yan. Ito dito, pwede din kayo bumili ng para mga tester size. Tignan nyo, ito Estee Lauder 48 HKD. Ano to? Micro Essence. Daming mga maliliit na size dito na pwede nyo i-check. Ito ano to? Power Soft Cream Revitalizes Supreme Plus Bright. Ano siya? 78 HKD. Pwede kayo dito mag-check ng ganyan. Mga maliliit na size. But puro Estee Lauder. Yan. Pero mag-check tayo ng iba. Ito guys, tignan nyo, trending to sa TikTok. 168 HKD siya. Ito yung meron ako kaya lang di ko pa siya nagagamit. Ano siya, kung titignan nyo, Mediheal yung brand niya, maganda yan. Blemish pad. Yung parang ganito nga yan, yung parang sa pangganyan. Pero hindi ko pa siya kasi nabubuksan. Kasi parang ano to, hindi to traveler friendly. Yung parang kapag kunyari nakaganyan, tatapon once na binuksan nyo. Pero naka-sealed to. Yun yung issue ko lang dyan. So if ever, kung hindi naman kayo pala travel, kung nasa bahay lang kayo, pwede kayo bumili nun. Again, ito yung itsura niya. Ayan. Ito po. Blemish pad. Mediheal, yung mismong brand. Pwede kayo bumili nito sa TikTok shop kahit hindi dito. Pero dito ang price niya, 168 HKD. Sige, bumili nga tayo nito. Para din to sa ang alam ko hindi lang to para sa labi, para din to sa kagat ng lamok. Ayan, ito mga hand cream di ba? Kaya lang, hindi natin kailangan na hand cream. Parang nag-hand cream lang ako kapag kunyari, example,
nasa ibang bansa na may malamig, parang snow, or parang may something sa kamay ko. Pero ano to, medicated yung mga ganyan. Oh, diba? Ayan, sa mga pabangong section na tayo. Ito ang pinaka-ayoko sa lahat kasi kapag ka dito nabubudol ako eh. Parang meron akong gustong i-check. Parang tignan natin yung mga ano. Yung lakos. May lakos ba dito? Check natin kung meron. Ayan, ito. Wala pa tayo nito eh. Pero ang price niya ay 664 HKD siya. Diba? Bango. Pwede mag-spray natin. Nag-spray pa tayo. Wala lang. Gusto ko lang. Ito yung price. So, 515 HKD yan. Ito, 595 HKD. Tapos ito, 576 HKD. Itong nakita natin ng Eros na EDT, 664 HKD. This one, iba-iba yung price. 581 HKD. Tapos ito, 350 HKD. Tapos ito, malaki, 474 HKD. Tapos ito is 354 HKD. Naman, pabango na lang ulit. Yung pinakikita ko sa inyo. EDT nito, 644 HKD. Ito naman is 364 HKD. Yan. Ito yung mga maliliit na size. If ever kung gusto nyo, pwede kayong bumili dito ng mga maliliit na size. Pang regalo, pang pasalubong, ayun, mga mini size. Dito maganda palang bumili dito sa Chongqing Mansions branch kasi konti lang yung mga tao. Hindi katulad sa Mongkok, medyo madami. Wala bang clinic men? Tignan mo, diba? Ang cute. Pang pasalubong lang. Kung gusto nyo, bilan yung parents nyo, friends nyo, pwede. Parang piling brand lang eh. Hindi lahat. Hindi lahat makikita nyo dito. Ito, Bulgari. Diba? Wood Essence. Kano siya? Walang price. Ayan, ito, Dolce & Gabbana na light blue. So ito, meron ako lang yan before. Pero maliit lang. Ito malaki to. 694 HKD yung size. Pero parang ito yun ah. Kasi masyado naman kung yung box na to dito, diba? Ganyan siya. Ito, Gucci. 78 HKD siya. Ayan, parang ito yung binili ko sa ate ko. Naalala nyo, yun sa City Gates vlog natin. Ito, ang price niya is 935 HKD. Ito ba yun? Hindi ko alam kung ito yun eh. Pero yan, no? Pause nyo na lang para makita nyo yung prices. Diba? Meron din ditong mga cooling spray. Yung cooling spray dito, 47 HKD, oh. Tapos ito, citrus, 47.9 HKD naman. Diba? Ito, oh, meron din ditong cooling wipes. Ito, meron tayo nito, oh. 29.9 HKD naman siya. Para if ever kinainitan kayo, maganda yan. Ito maganda din to, yung color pink na to. 29.9 HKD naman siya. Ayan, ito yung CK. Tignan nyo, 209 HKD lang. Galing. Tapos ito, oh. 138 HKD. Mura ya. Mura niya. Ito naman yung price para sa Joe Malone. Ayan. Diba? Blue edition na nasa loob, oh. Pero ito EDP. Yan, EDP. Nakikita nyo. Wait, hindi nyo nakikita eh. Pero ayun siya. Ang price is 990 HKD. Yan, meron na ako nun, guys. Ito may mini size sila yun. Alam nyo, mabango to. English pear and free siya. So, mabango siya. Pero parang iba yung nasa loob. Pero ito, mabango yan. So, yun na lang. Masyado nang madami ang may bibili natin. Baka mag-over baggage na tayo. Okay na to muna. Kala ko nang madaming binili. Papakita ko sa inyo. Ito lang yung binili natin. Shampoo, conditioner lang, lotion lang. Tapos, ano to? Yan. Mint spray. Tapos Lucas Papaw na ointment, diba? So ayan, ang total price na nabili natin dito ay 280.90 HKD. Okay, so nakabili tayo. Parang I think okay na to. Masyado nang malaki magagastos natin kapag nag-shopping pa tayo. This is enough na. Okay, today is another day at ngayon pupunta na tayo sa airport. At ngayon magpapas tayo papunta doon. So ito po ang ating sasakyan, A21, going to the airport. So if ever sa Google Maps nyo, is-click nyo lang yung Hong Kong International Airport, then lalabas naman yan kung ano yung nearest na merong A21 na bus station sa inyo. Hintayin natin. Okay, so nakarating na tayo ngayon dito sa airport. Tapos napakaaga talaga. And yung AirAsia, tapos yung Cebu Pacific. Ngayon na, while filming this one, September 20 ngayon, dito siya naka-assign sa L. So i-check nyo yung L, sa pinakadulo siya. Andun yung AirAsia and Cebu Pacific. So nakapag-check-in na tayo kahit ang flight natin around 6 PM onwards pa. Kaya din naman ako nag-check-in agad. Kasi gusto ko nang magpunta dito sa airport para maikot. Tapos may i-film ako ng video dito for TikTok naman. So inagahan ko siya talaga. And share ko lang sa inyo kasi dito sa Hong Kong, babalik na naman tayo dito sa November. But hindi ako solo travel nun. May lakad ako with my friends. So sa November naman yon. Kaya hindi ko alam kung ano yung pupuntahan namin. Pero sabi ko sa mga kaibigan kong makakasama ko doon,
meron akong gustong kainan, nakakainan ko dapat ngayon sa trip natin na to, pero hindi ko siya kinain, which is yung Bakehouse. Alam ko sikat na siya. If ever, kung natikman nyo na yan o hindi nyo pa natitikman, Bakehouse is very famous na egg tart dito. Portuguese tart. Kaya lang, hindi ko siya tinikman kasi gusto ko, sabi ko, kapag binlog ko siya, parang yung first time na kilig factor, na sarap factor yung makikita niya sa akin. Kasi lagi siyang hina-hype sa social media. Yun lang, pasok na sa immigration. Okay, so tapos na tayo dun sa security check, plus na sa immigration officer. Alam nyo ba, ang smart na ng scanner nila dito, nakalagay na dun sa mismong poster nila na no need to take out yung mga liquids, aerosols, yung mga gels, ganyan. Kasi talagang kapag kunyari, dun sa mismong scanner, makikita na dun. Pero hindi pa din pwede yung 100 ml pataas na mismong liquids, okay? So, even yung mga sapatos, hindi na kailangan hubarin. Though, even before naman, hindi naman kailangan hubarin. What I mean is lahat, kunyari lahat ng nasa bag nyo, nasa bulsa, ilagay nyo lang sa bag. Yung laptop, hindi nyo na kailangan ilabas, ganyang level. Ngayon to ngayong September 20. Ewan ko lang kung sa susunod kailangan ilabas. Pero feeling ko hindi, kasi syempre, nag-improve nga sila, di ba? So yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Okay, so we're going down. Actually, ito yung itsura kapag after ng immigration. Napakadami mga shops dito. If ever kung ganito gusto niya, tas duty free. Yan, mura bumili ng mga pabango, alak dyan, ganyan. And even dito, meron dito mga shop like Zara. Ay, yung Zara, oh. Ganyan. Nakita niyo yan? Madaming mga shops dito. Though, hindi ko naman gusto magpunta dyan. Kasi syempre, pagka shopping ka, meron din dito mga brands na mga mamahalin. Tulad ng YSL. Ayan, no. Dito, may Gucci dito. Meron ditong Loewe. Meron ditong LV. Ganun. Yung mga kainan dito, nandito sa itaas. If ever kung gusto nyo kumain, you need to go up. Tapos andyan lahat yun. Tapos, just in case na nandito kayo at kailangan nyo nang umalis, lagi nyo tignan yung boarding gate nyo, okay? Kasi may mga boarding gate na malalayo. May mga boarding gate na talagang kailangan maglakad kayo ng medyo matagal, ganyang level, mag-transfer na medyo mahaba. Kaya yun, baka maiwan kasi kayo, parang papetiks-petiks kayo kunyari, ganyan na nakaupo lang. Pero always remember, lalo na po sa mga first-timers, dito sa mismong airport ng Hong Kong, tignan nyo na muna yung boarding gate nyo at kung malayo, lumapit na muna kayo doon at magpunta. Ayun, ito yung mga tinginan. Ayan. Diyan yung makikita. Or dito. Sa flight search na yan, usually, yung parang ganito, iscan yan, tapos lalabas dyan. Ayan, tignan nyo, yung atin wala pa din palang boarding gate na naka-assign. May mga ganun kasi na wala pa naka-assign. At least ito, kapag dito nyo in-scan, is real time. Tapos kung ano yung talagang tama. Kasi dito hindi nakalagay yan sa ganyan. Yan, dito sa loob ng mismo airport, pwede kayo mag-Arabica muna, ganyan. Do parang, kasi ang kaya ko lang mainom dyan, matcha Kasi kapag coffee, masusuka ako. Maghanap muna tayo na ibang drinks na pwede nating mainom. Yung atin kasi ngayon, medyo confident tayo na pamaya-maya pa talaga yung flight natin. Kaya hindi ako nagmamadali. Ayan, pumunta na muna tayo sa ibaba. Tignan natin kung meron tayong makakain. Ito sana sa side na to, kaya lang mga mga arrival. Yung mga kadarating lang. Meron pa kaya ditong makakain? Okay, wala na dito. Wala na tayong mauupuan. Tapos yung tipong magkakapi-kapi tayo ng, hindi kape I mean drinks. Ayan guys, so tama yung sinabi ko sa inyo, magte-train tayo. Kasi sa gate 211 tayo na assign. So ayan, lalagay natin dito. Papakita ko dito yung mismong train na sasakyan. Noong dumating tayo dito sa Hong Kong, nag-train din tayo. And again, magte-train tayo pabalik dun sa ating boarding gate. Ayan, so ito yung unang stop. I-check yung mabuti ha, kasi sa second stop yung gate ng pang Air Asia. Ito to, gate 40 to 80 to. Dun tayo sa gate 201 to 230. Ayan, so nakababa na tayo doon sa mismong train. At bumungad na naman sa atin itong duty free. Ngayon, papakita ko na naman sa inyo. Ito na naman, nagniningning na naman ang mga pabango. Wait. Meron tayong hinahanap. Parang itong next target natin Eros. Yan. Pero, asan ba yung isang pabangong gusto natin? Alam nyo, yung binili ko sa Japan na basag, guys. Yung YSL. YSL, where are you? Wait. Hanapin natin. Ayan, ito. Kung naaalala nyo, yung binlag ko. Ito. Yan yung nabasag natin. Itong EDT na 100 ml. Ano siya? 1040 HKD. Pero ayoko na munang bumili ng pabangot, kabibili lang natin, di ba? Pero yan po yun. Pero maganda 10% off daw yung mga perfumes dito. Oh, take note yan. Sa duty free ng Hong Kong, ay 10% ng mga perfume. Hindi mo na tayo bibili.
Out of budget tayo. So guys, meron tayong na-meet na viewer dito. Ayan si ate. Ate, ano ulit pangalan mo? Shani. Ate Shani. Alam nyo guys, minessage niya ako sa Instagram na yung note natin dun sa Note Coffee sa Hanoi, tama? Tapos sinend niya na mayroong dinikit niya yung note nyo, nasa baba. Pero akala ko nung una wala na yun. Kasi may mga nag-message sa akin, di daw nila nakikita. Ano yun eh, tawag dito talagang... Mataas talaga. Sinundan ko yung instruction. Oo. Sa hagdan yun, di ba may hagdan na gano'n? So talagang parang buwis buhay, talagang kailangan gawin. Doon ko nilagay para hindi ganong takpan ng mga tao din. Di ba? Ang dami nagdidikit eh. Oh, so ayan, nice meeting you!